Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nasa Davao City ngayon yung ating Pangulong Bongbong Marcos para tingnan po yung Davao River Bridge na pinagawa ng DPWH. So makikita ninyo, walang pinipiling lugar po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit baluarte ng mga Duterte, hindi pinagkakaitan ng serbisyo. Kita ninyo ang magandang ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit marami sa mga taga Davao, pero actually, hindi man lahat, yung mga kaalyado man lang na politiko ni Digong, ang walang tigil sa panlalait, panginsulto, pangalipusta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na yung pamilya Duterte. Pero bilang presidente ng buong Pilipinas, hindi niya pinagkakait ang serbisyo. Ganon, mga kababayan. Ayan. Tingnan, sinilip ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon ang Davao River Bridge ngayong Huwebes ng umaga, December 4. Ang naturang tulay ay may pundong 3.1 billion pesos mula sa Official Development Assistance ng China at inaasahang bubuksan ito sa publiko ngayong December. Yan po ang matapang na Pangulong Bongbong. Pinapasok niya kahit baluarte ni Digong. Yan, mga kababayan, mula yan sa Official Development Assistance. So sabi dito sa report ng PTV4, sa pamamagitan ng 4-lane bridge na ito, inaasang mas mapapagaan ang daloy ng trapiko sa lungsod. Yan po, mga kababayan, ang inspection na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bubuksan ito ngayong December. Ito, pakinggan natin yung naging statement ng ating Pangulo sa media. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos, it is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. At malaking ginhawa, lalong-lalo na ay ngayon na magpapasok tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit, we will open the bridge on the 15th, December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy, tapos na lahat. Tagal pa pala, buong bypass. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito 2022. So project ng ating Pangulo. 2023. Early 2023. I'm sorry, late 2023. Kasi hindi totoo yung mga propaganda ng mga DDS na project ito ni Digong. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis. At marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure. Hindi pinipersonal ng ating Pangulo ang China. Nasa tamang gastos. Galit lang siya, yung kinakamkam yung West Philippine Sea. This is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing. Legacy projects yan ng ating Pangulo. So nakatapos na tayo yung marami na tayong nabuksan na section dito. And this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Thank you. Good morning. Kaya walang katotohanan nito mga reactions ng mga ng mga DDS po. O matake na naman po yung mga DDS. Laging ina-attribute nila yung mga patrabaho sa Tatay Digong nila. I-attribute ninyo yung AGK. Pero yung mga infrastructure, mga flood control, ang daming mga anomalies. Ayaw nga umarap ni Pulong sa investigasyon ng ICI. Sabi niya, handa siyang humarap ng sinulatan ng ICI, nag-decline. Wala daw power yung ICI over him kasi congressman siya, executive yung ICI, legislative siya. Mahanap ng lusot. Ito yung mga reactions. Ambak na diakos na unsa na naman, tawang ka ading.
Lights, camera, action. Hindi man maintindihan yung alatado na mga trolls. Yan ang galing, sabi ni Matias Junior Ranin. Marcos, Secretary Dizon, wala tayong makitang anomalya sa project nito ni Digong, talagang pulido. Hindi po project ni Digong yan, project ng ating Pangulo. July 2022, sinimulan yung implementation. Kaya hindi project ni Digong. Sabi ni Bernardo Aldana Jr., more quality bridges pa sana. If may ganitong quality, how much more sa billions funds for 2026, hoping everything will be put into proper and honest project implementation. Sabi ni Karen Butch, okay lang yan, he is president. Malay mo, ma-inspired siya sa mga good achievements sa Davao area. Just let him be. Tsaka napagkasunduan yata nila ni tatay noon na kung ano nasimulan, ipagpapatuloy ang build projects ni FRRD. Ganon naman talaga po ang dapat ginagawa ng mga presidente. Kung ano nasimula ng nauna, alangan man pag may bagong presidente, yung mga nasimulan ng mga previous presidents, ipapatibag niya tulad ng ginawa ni Cory noon. Yung mga napakagandang projects ng dating Pangulong Marcos Sr., hindi na itinuloy tulad ng Bataan Nuclear Power Plant. Ang dami mga projects po. Hindi na tinuloy sa galit ni Cory Aquino ng mga dilawan sa dating Pangulong Marcos Sr. So ano nangyari sa ating bansa? Ito na po tayo. Nagsisimulang muli. Kinontrol na mga dilawan ang ating pamahalaan for the past 30 years. Wala po. Ito tayo. Pagkatapos ngayon, nakabalik yung ating Pangulong Bongbong, yung Marcos po nakabalik. Gusto nilang palitan agad. Ayaw nang patapusin. Kasi napapahiya sila po. Lumalabas yung mga dilawang leader, presidente, lahat inutil. Pati sa paglaban sa korupsyon, mga kababayan, inutil. Nakikita ninyo? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos lang ang lumalaban sa korupsyon na ganito, kaseryoso. This magnitude, mga kababayan. Gusto nilang siraan. Pati yung ICI gusto nilang siraan po. Nakikita ninyo mga ugali niyan. Wag kayong nakikinig sa kanilang mga istorya. Ang kwento nila, lahat pang sariling interes. Siraan yung Marcos para makabalik sila sa poder, sa posisyon. Pag nawala yung ating Pangulong Bongbong, pag take over nila, magpipiesta uli sila sa korupsyon. Kaya gusto nilang tanggalin yung ating Pangulo. Ngayon na. Hindi man po magtagumpay kasi yung armed forces solid sa ating Pangulo at wala silang support sa Amerika. Alam naman nila na hindi sila susuportahan ng Amerika kasi pro-China sila. O diba? Kahit si Cory, ang mga kaalyado ni Cory, mga Chinese businessmen, diba? Tapos, si Cardinal Sin, Chinese din. Si Cory Aquino, Chinese blood. Nakita ninyo? Tapos pinalayas yung Amerika. Pagpalayas sa Amerika, umabante yung China. Ito na tayo ngayon. Punong-puno tayo ng problema. Ang may kagagawan po, yung mga kaalyado ng China na mga naging leader ng ating bansa. Yan ang totoong kwento, mga kababayan. Tingnan ninyo ito mga post ng kanilang mga kaalyadong politiko. Kung gaano sila kating-kati, mga kababayan, na tumik-over sa gobyerno. Yan post ng Ang Balita Ngayon. Ilalaglag ka na, sabi rito. Ito ang babala ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras sa kanyang kaibigan na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y isinusulong ng administrasyon na pagsasakripisyo sa kanya upang maligtas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lumalaking iskandalo sa mga flood control projects. Divide and conquer yung strategy nila, ginagatungan nila, pinag-aaway yung ating Pangulo, tapos si Martin, ilalaglag na daw. Ganon ka katindi. Mga kababayan sila magawa-gawa ng kwento. Sa panayam ng Billionaire News Channel sa programang At the Forefront, iginit ni Paras na si Romualdez umano ang itinutulak na maging fall guy upang makapwesto si Marcos bilang whistleblower sa kaso. Matindi magtay-tay ng kwento. Fertile imagination. Gagawa-gawa sila ng senaryo para pag-awayin yung ating Pangulo at si Martin.
Divide and conquer po ang strategy nila. Ginagamit nila ito para maging katanggap-tanggap na si Marcos ay maging whistleblower. Kailangan nilang isakripisyo si Martin, sabi ni Paras. Ayon sa kanya, personal na niyang binalaan ang kanyang kaibigan tungkol sa umano'y nalalapit na paglaglag sa kanya dito. Nauna nang nirekomenda ng Independent Commission sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder at graft laban kina Romualdez at dating Ako Bicol Party List Saldico. Kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Fake news si Paras. Walang inirekomendang kaso laban kay kay Saldico mayroon. Pero kay Martin Romualdez walang inirekomendang kaso plunder. Kay Martin po, sabi ng ICI, wala silang adverse findings. Referral man po lang ngayon nangyari. Wala pong adverse findings or guilt laban sa dating speaker na nakita yung ICI. Yan po, malinaw. Fake news po si Paras. ICI, no finding of guilt versus Romualdez in Ombudsman referral. Nirefer lang po yung findings. Walang kasong plunder na nirekomenda. Kaya mali ito po na sinasabi. Nauna nang inirekomenda ng ICI ang pagsasampa ng kasong plunder at graft kina Romualdez at Saldico. Ganon sila. Napakahilig nila magtay-tay ng kwento, magpakalat ng fake news. Kaya dapat po lagi tayong nakabantay sa mga kasinungalingan nila para immediately ay tama natin, mabasag natin yung kanilang mga kasinungalingan. Tulad ng mga pinapakalat ni Kiko Barsaga at mga kaalyado nila. Ito pa ipakita ko sa inyo. Yan mga pinapakalat na mga supporters ng Duterte. Yan Pag-asa ng Bayan. Sinuspindi ni PBBM si Congressman Kiko Barsaga. Hindi na siya congressman ngayon. Another injustice na naman to. Anong hindi? Sinuspindi lang. Hindi man tinanggal bilang congressman. Paano hindi na congressman? Sinuspindi lang ng ng 60 days at hindi po si PBBM ang nagsuspend, kundi yung Ethics Committee ng Congress. Kita ninyo kung paano sila magpakalat ng fake news? Hindi po nakatiis si Attorney Carlo Ibanez, yung rockstar attorney. Sabi niya, dami talagang nagkakalat ng fake news. Nakakapikon. Congress ang nagsuspend kay Barsaga, hindi ang presidente. Walang power ang president magsuspend ng congressman. Ang ibig sabihin ng suspended, pansamantalang hindi makaka-attend ng sesyon si Barsaga at wala siyang sweldo. Pero congressman pa din siya. Unfortunately, let us be vigilant against fake news. At hindi po yung mga pagpapakalat nila ng fake news. Di ba? At ang nakakalungkot, maraming naniniwala sa mga followers nila. Ito naman, si Grico Belica, abogado to, isa pa to. Ano sabi niya sa post niya kahapon? Di ako magugulat kung patutumba nila si Kiko Barsaga para patahimikin. Bantayan niyo, nagmaigi yan. Dahil pag may nangyari dyan, kayo ang sisisihin. Pinapalabas na ipapapatay ng Marcos administration si Kiko Barsaga. Wala mang ganong pong records ng pa-EJK, tukhang-tukhang ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Binabaliktad ninyo yung gawain ng previous administration kung saan kayo naglingkod na mahilig sa tukhang EJK, iakusa ninyo sa ating Pangulong Bongbong. You see? Baka kampo ninyo ang magpatumba para isisi sa Marcos administration. Yun ang mindset sa atin. Mismo ni Kiko Barsaga. Gustong matulad kay Dr. Jose Rizal. Yan ang sinasabi niya. Ayan assuming si Kiko Barsaga, sabi niya President Marcos Jr. will not be removed until something more drastic happens. And my death may be the catalyst of that revolution. Gustong matulad kay Dr. Jose Rizal at saka kay Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino po, napag-alaman na talagang hindi man po yung dating Pangulong Marcos Sr., yung mastermind. May ibang pangalan na binabanggit po at kamag-anak ni Cory Aquino. Yun ang sinabi ni Sergeant Martinez before na maaksidente at namatay. You see? Malabo itong mga pinamindset tayo na pag may nangyari sa kanya, ang mastermind, yung ating Pangulo, at yun daw ang magiging rason sa panibagong revolusyon. Baka yung mga kaalyado mo man lang para gatungan yung gulo,
Gawin kang sacrificial lamb para isisi sa ating Pangulo. Alam na namin ang ganyang script. Maniwala sa inyo. Ina-mindset na tayo ni Kiko Barsaga pati ni Grico Bilica. Huwag maniwala po sa kanilang mga propaganda po. Ito pa, dinakalat ni Kiko Barsaga. Salary increase for the armed forces is good for morale in times of war. But our economy would benefit more if the government invested the salary increase on our teachers instead. Sinupalpal ngayon ng nag-post nito. Barsaga nag-aasik ng gulo, sundalo at guro pinag-aaway. Yung sabi dito ng puso ni Bo. Congressman Barsaga, mali po ang framing ninyo at masama ang intensyon ng pagkukumpara na ginawa ninyo. Una, hindi lang armed forces ang sakop ng umentong ito. Yung base pay ng mga sundalo. Kasama dito lahat ng military and uniform personnel, PNP, Bureau of Fire Protection, BGMP, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at iba pang frontline forces. Ginagawa mo niya parang kompetisyon, parang pag-aawayin ng dalawang sektor na parehong mahalaga sa bayan. Napakadelikado at napaka-irresponsabling mindset ng isang mambabatas na may kapangyarihan mag-influence ng publiko. Congressman, anong klaseng leader ang nagtutulak ng inggitan at tiduaan sa halip na pagkakaunawa at pagkakaisa? Anong klaseng opisyal ang nagpo-post ng hindi man lang binabasa ang batas? Anong klaseng representante ang may pinipiling manggulo? Mas pinipiling manggulo kaysa magpaliwanag ng tama? Bilang isang sundalo, ito lang po ang masasabi namin. Hindi naman kalaban ng mga guro, kalaban ninyo ang maling impormasyon. Hindi po kami ang nang-aaway, kayo po ang nanggagatong. At ang isang taong paulit-ulit na nagpapalaganap ng maling datos, maling framing at maling narrative para magkakagalit ng sektor, hindi po dapat nananatili sa posisyong ng representante ng bayan. O diba, sinapalpal ng isang sundalo. Yung mga teachers, may sarili din silang increase sa sweldo. Nanggagatong ng gulo itong si Kiko Barsaga, kaya dapat lang na sinuspindi ito. Tapos, pinapakalat nila, nagsuspindi yung ating Pangulo. Anong kinalaman sa suspension ni Kiko Barsaga ng ating Pangulo? Kasama ba siya sa Kongreso? Di ba? Tapos ito si dating Congressman Paras, pinag-aaway yung ating Pangulo at saka si Martin Romualdez. Divide and conquer ang ginagawa nila. Yan sabi ni Paras. Binalaan din umano ni Paras si Romualdez na huwag basta sumalo ng sisi kung hindi siya ang tunay na utak ng operasyon. Paubos ng oras mo, mas mabuti pang ituro mo na si Marcos bilang mastermind at makipagtulungan ka kay Saldico dahil ikaw lang ang isasakripisyo, makakalaya ang mastermind. Ganon sila mga kababayang kadesperado para iupo si Sara Duterte. Papag-awayin nila yung mga kalyado ng ating Pangulo. Yung magpinsan gustong pag-awayin, pinapalabas, nilalaglag ng ating Pangulo si Martin Romualdez. Unang-una po, kayang-kayang idepensa ni Martin yung sarili niya. Abogado yon. Hindi ordinaryong abogado, bright. Hindi wala man pong nakitaan na ebidensya yung ICI. Kaya nga po, handa si Martin Romualdez na harapin yung ICI investigation, pati si Sandro. Ngayon, yung kaalyado ninyong si Pulong, ayaw humarap. Dinicline yung invitation ng ICI. Kung ano-anong rason ang sinasabi. Para makalusot sa investigasyon. Anyway, yun man lang po. Mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.